Dito po sa lowland, talaga namang kailangan talaga ng init ng mga succulent. Sabi ko, ang ganda na sana niya, compact siya. Kaya lang po, yan tinanggal ko na. Actually, matatanggal naman talaga yan, kapag halimbawa tumagal. Kaya lang, natutuyo naman agad yung lupa, Pero makikita nyo naman po yan. Pag salat nyo parang ganyan, kita nyo, ayan. Hello everyone, this is Sir Misunaw Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Another succulents vlog na naman tayo, dahil ngayong araw na ito may napansin ako, dahil sa tindi ng init, meron tayong mga succulents na nagkakaroon ng sunburn, And medyo nakakalungkot dahil nakita naman natin kung gaano sila gumanda pag ganitong maaraw, kasi gustong gusto nila yan. Kaya lang pag nasobrahan po, yan yung mangyayari, And alam naman natin na yung mga succulents, yung talagang binibida nila, yung magaganda nilang dahon, pero pag nasunog, po, problema yan, Samahan nyo ako ngayong araw na to, tingnan natin kung ano yung mga naapektuhan nating mga babies dyan. At kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Nandito tayo sa Plant Museo ni Doktora sa Mini Dino Park and Eco Garden, kung saan nandito po yung mga kakaiba at napakaraming koleksyon natin ng mga succulents. And ano nga ba nagiging problema natin? Although gumaganda yung ating mga succulents dahil mas nababalik yung kulay kapag maaraw, meron din namang mga nangyayaring di maganda, tulad nga po ng pagkasunog ng dahon. And paano nga ba yan maiiwasan, o meron pa bang treatment para dyan kung halimbawa nasunog yung mga succulents? Yan yung pag-usapan natin, At dito po sa lowland, ganyan po yung nangyayari. Minsan ilang araw bago umulan, tapos maalinsangan, napakainit, ang tindi ng araw. Yan, tara, pakita ko sa inyo yung mga succulents natin na naapektuhan ng sobrang init. Dito po sa lowland, talaga namang kailangan talaga ng init ng mga succulents. Sabi ko nga, pag ganitong panahon, mas gumaganda sila, Pero kapag umu-over din po, medyo yan, maalarma na tayo, Dahil yan, kita nyo naman, kita nyo yan, super sunog, Actually, ito nga po, naka-greenhouse na tayo, kahit po naka-greenhouse, kailangan pa rin po siguro ng protection natin ng net, para dyan. Pero selected lang din naman po yung mga nagkakaganyan, yung mga medyo maninipis, tulad nitong ating Mendoza dito. Tingnan nyo, ang ganda na sana niya, compact siya. Kaya lang po, meron siyang mga sunog, although naging parang design yung kanyang sunog, meron din naman, nagkakaroon ng ganyan, sa kanyang dahon. Meron din naman parang nagiging parang mancha, na black, katulad naman ito. Yan, tinanggal ko na. Actually, matatanggal naman talaga yan, kapag halimbawa tumagal. Kaya lang, ayan, kita nyo, nag-iiwan siya ng parang peklat, o pekas dun sa dahon ng ating mga succulents, And kahit na anong ganda ng succulents mo, kung merong mga sunburn, napapangit, Anyways, usually kasi sa mga succulents po dito sa lowland, ang nangyayari lang kapag halimbawang kulang tayo sa tubig at mainit yung panahon, nagkakaroon lang po sa mga ilalim ng mga tuyong dahon na tinatanggal naman po natin eventually, Pero tingnan natin, siguro itong area lang na to yung sobrang tampak sa araw, or dito sa place na to yung talagang mas mainit, kasi sa mga side naman ng ating greenhouse, makita nyo naman yung mga Mendoza natin dyan, okay naman yung kanyang mga dahon, yung mga nandito natin, pero sabi ko nga, iba yung ingat pa rin, sa pagdidilig, importante rin, kasi minsan dapat may technique din, so sabi ko nga, pag fast draining yung lupa nyo, tapos kapag halimbawang talagang stable na po sa inyo yung plants, katulad nitong ating mga
halaman dito na taon na inaabot, no. Pwede po na every other day magdilig kayo kasi natutuyo naman agad yung lupa, ano. Pero makikita nyo naman po yan pag salat nyo parang ganyan, kita nyo, ayan, no, medyo basa pa, no, may naiiwan, ano. Wherein kung tuyo na, katulad naman ito tuyo na, lesser po, makikita nyo, mararamdaman nyo sa inyong mga kamay. Kapag halimbawa pong shrink or yung parang kumukulubot naman yung pinaka dahon po ng ating mga succulents, ibig sabihin po niyan kailangan ng mas maraming tubig. Kapag halimbawa pong nagdilig tayo, mas may laban po yung ating mga succulents sa mga init ng araw. So usually ang ginagawa ko sa hapon, paggabi, diyan ako nagdidilig, ano, para kung halimbawa po natamaan sila ng araw, hindi masusunog kasi probably minsan pag nagstay po yung tubig doon sa pinakadahon ng halaman nyo at kapag hindi yan natuyo at tinamaan ng araw, minsan po umiinit yung tubig na nagiging reason para magkaroon sila ng pagkasunog, ano. Pero kung halimbawa naman po na magdidilig kayo sa medyo pahapon hanggang gabi sa mga succulents nyo dito sa lowland, kapag halimbawa po dumating yung morning sun, natutuyo na po yung mga part ng mga leaves, no. Kaya iwas sunog po tayo, no. Kaya lang, sabi ko nga, pag ganito po na halimbawang nasunog na yung mga dahon ng inyong mga succulents, hindi na po yan mababalik, no. Ang remedy na lang po niyan is tubuan ng panibagong dahon, ano. Pero wag nyo na pong kalbuhin yung inyong mga ayos na po yan, ano. Sabi ko nga sa inyo, minsan parang design lang din, ano, yung ating mga dahon dyan. Pero yan nga po, maganda lang po dito kapag halimbawa kasing maaraw, matindi yung araw, naglalabasan po yung mga kulay nila, no, na nawawala kapag halimbawang mas madalas ang dilig, no. At yan po, yung sunburn, yan, katulad ho ni Re, may mga halaman tayo na hindi kinakaya. Itong mga prolifica, isa po yan doon sa mga halaman, ano, na talagang succulents na mahina pagdating sa arawan, ano. Kaya kung meron po kayong mga ganito, ilipat nyo na lang ng pwesto, no, or mahahabol nyo naman yan, kuhanin nyo na lang po yung mga part pa na hindi natutuyo, itabi nyo po, tapos yan na lang po yung padamihin nyo, masisave nyo pa po yan, ano. Ito pong prolifica kasi medyo maliliit yung mga rosette nila, no, yung mga leaves, at naiipon po dyan. Katulad po nung Mendozae, pansinin nyo, mas maliit po yung succulents nyo, yung rosette type niya na tinatawag, dahil yung mga rosette type, dun po nagtatago yung mga tubig, yan po yung madalas masunog, no, dahil po hindi kagad natutuyo yung kanyang mga leaves, no. At kapag natapatan niya ng araw, yan po yung magiging sunburn. So ayan, kita nyo nangyari sa kanya. Look, nagstay po dyan yung tubig, nagkaroon ng sunburn, ano. Pero the rest naman po, yung iba, maano naman sila, mababait. And sabi ko nga, kung halimbawa na meron kayong madiligan nyo sila at sobrang init, may laban po yung inyong mga succulents, ano, sa sobrang init. And yan po, makita nyo naman, madaling masunog yung mga nasa tampak, ano. Gamit kayo ng shaded net, no. Pero dito sa amin kasi, yan, yung ibang side lang naman yung masyadong mainit, pero sa side na yon may kumukubli sa kanyang mga puno, sa side na to may kumukubli mga puno. So yung greenhouse natin dito lang talaga sa harap yung dapat lagyan ng shaded net, ano. Anyways, yung iba naman, nakita ko naman magaganda yung kanilang mga dahon. Even nga tong ionium na sobrang nipis ng dahon, ang ganda niya, no. Meron lang ibang to yung dahon dun sa kanya pong pinaka ilalim, no. And yan yung ating mga succulents dito sa lowland. At marami pa pong magagandang mga nangyayari sa kanila pag ganito. Kaya lang hindi may iwasan din po yung mga ganong problema, no. So yun lamang yung solusyon. Ang solusyon dyan, yun lang, maglagay ng net
tapos ilipat yung sa tingin nyo mahina sa arawan ng mga succulents, ano. Ngayon po napakainit talaga ng panahon, sobrang init, ano. At makita nyo naman yung mga dahon po ng ating mga cactus, succulents, makikita nyo yung pagka tuyo nila. And iwasan din po, katulad naman itong isa na to na nag dry rot dahil po dun sa sobrang init. Wala na po silang makuhang tubig dun sa pinakakapat nila. Nangyari is ganyan. So this one, sa susunod na video papakita ko yung treatment naman natin sa iba't ibang succulents, no. At yan, magkakaroon tayo dito ng isang buong linggo na serye na puro succulents yung topic natin, ano, para dun sa mga interesado po sa pag-aalaga ng succulents sa lowland, ano. So yan po, at pinakita ko lang po sa inyo yung mga ilang problema na kukuha natin ngayong ganitong panahon. So ayan mga ka-MDP, at nakita nyo naman yung nasunog dating succulents dito sa sobrang init, talaga namang hindi nila kinaya, no? Pero anyways, sabi ko nga sa inyo, marami namang paraan para maiwasan yan. At kung mangyari man yan, buhay pa rin naman yung inyong mga succulents, ano. Kung halimbawa nasunog, tutubuan pa rin yan ng panibagong dahon, kaya walang dapat pag-alala, no. So thank you so much sa inyong panonood. Kung gusto nyo ng mga ganitong usapan about succulents care sa lowland, at yan yung mga cactus din, nakapamilya nila, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page, social na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!